Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doktrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doktrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Kuning bahan, mga doktrina para sa kalikasan. Ikaw kaya tumawag, bro. Sabi mo kaya ikaw tumawag. Ikaw yung mag-call. Kasi pag ako ang nag-call, walang button siya for hi bro, Gerald Cugnahan to. Page ko to. Nakasupport sa live mo. Jerry Cugnahan. Okay, Jerry Cugnahan. Gerald Cugnahan. Dito, okay, Gerald. Okay, Gerald Cugnahan. Gerald Cugnahan daw yun. Gerald Cugnahan, ako ay nag-message sa ano mo? Ako'y tumatawag dito sa ayan. Hello? Hello, bro? Hello, bro. Ayan. Oh, naririnig ko na, bro. No, ating simulan yung ano? Bro, dyan doon naririnig ako. Yeah, naririnig ka, bro. Go ahead, bro. Go ahead. Naririnig mo ako? Hindi. Wait lang, ha? Naririnig mo ako, bro? Yes, naririnig kita. Ako ba? Okay. At least naririnig mo na ako. Okay, naririnig naman kita. Sige, tawag ulit ako. Wala. Tawag daw siya ulit. Tawag daw siya ulit. Okay, so tawag ka lang ulit. Hanggang 6 PM lang ako, ha? Hanggang 6 PM lang ako. At ipagbigyan to, baka pwede siya makapagtanong. Si Gerald Cugnahan. Sa'yo ba to? Ayan, okay. Hello, bro. Hello bro Gerald. Hello, naririnig ako. Oh, ba't mahangin, bro? Nagmumuto ka ngayon? Hindi. Nasa labas lang ako. May binili lang ako. Okay. So, meron kang gustong itanong? Yun na lang muna kasi hanggang 6 PM lang ako eh. Sige. Hindi, ang ko lang yung sa Monday night ulit tayo. 8 PM. Oh, yung Monday night natin, yung patungkol yun sa doon sa pagtalikod ng iglesia. Yung kay John Ray. Parang na-schedule na sa amin yung maganda maganda sana kung ngayon yung pag-usapan kaso 5:22 na. Oo nga
Pero okay lang naman, may parayo pa namang araw eh. Mm. So, Yung- yun na lang. Tapos ngayon Saturday night, yung topic nyo about true church. Tapos Monday night, yung pagtalikod ng iglesia. And then another Monday night ulit, yun naman yung patunayan mo naman na yung INC kinaniban mo, yun naman ang tunay na iglesia na tinatag ni Kristo. Oo, yan. Ano maganda, alternate. Ganun na lang. Para hindi yung sinabi ko nga, one topic at a time. Ngayon bro, meron kang gustong itanong para hanggang 6 PM lang naman ako eh. Kasi 5:53 na. Ako lang, brother, dyan talong ko lang. Alam mo ba ang kasaysayan ng Israel ay maraming apostasy o pagtalikod ng Israel? Naniniwala ka ba doon? Ako naniniwala na marami ang tumalikod sa Israel. Marami yung mga nasa Osias 2:11 yun eh. Nasa Osias 2:11 yun. Yung winakasanan ng Diyos ang araw ng kapistahan at araw ng pagingiling ng Sabat. Yun yung talatang yun eh. Oseas 2:11. Oh, yes. Ang mga ano doon, ang mga winakasan doon yung mga tumalikod. Hindi lahat. Hindi ang tanong ko, brother. Hindi yun yung mga utos. Ang tinutukoy, yung Israel ba natalikod? O Hindi, apostasy? hindi naman utos yung yung ano doon eh. Yung tumalikod doon. Ang tumalikod doon, yung mga nagsisamba sa ibang Diyos. Kaya yung mga Israelitang tumalikod, nagsisamba sa ibang Diyos, pinatigil yung kanilang Sabat. Pero yung Sabat ng Israel, continue pa rin yun. Oo, ang ibig kong sabihin, traditional lang ng Israel ang araw ng Sabat. Oh, continue pa rin sila doon, pero hindi pinatigil yun. Ang Pero sa pinatigilan lang yung mga nagsiliko. Pero ang tanong ko, Ano? sa panahon ng Kristiyano, nanatili pa rin ba sa panahon ng Kristiyano ang araw ng Sabat? Yes, nanatili pa rin bro. May Actually, talata ka bang mababasa na ang mga Kristiyano ay nagsabat? yes, actually yung Sunday is a Christian Sabbath. Pag sinabi kasing Sabat sa Greek, salitang Hebrew yung salitang Sabat, meaning pahinga. Sa Greek word, Sabaton o Sabata. Yun nga. Ang tanong kasi dyan, ang Sabat, bro, may screen ka ba? Palagay nga ako ang Deuteronomio 5 tapos 12. 5:12. Sa Israel yan bro. Sa Israel lang inutos ng Diyos ang araw ng Sabat. Pagdating kasi sa panahon ng Kristiyano, sa Colossus 2:16 mababasa, dito umamin si Fernando Camacho Jr. Sa debate namin Anong inamin niya diyan? Yung mga taga Colossus is not celebrating the Jewish Sabbath? Ang topic kasi namin, patutunayan ni Camacho na may bisa pa ang Sabat sa panahon ng Kristiyano. May bisa pa. Ngayon, Pero- tinanong ko siya sa Colossus 2:16, sabi ko kay Camacho. Sa Colossus 2:16, Oh, sige. Sinabi- Ating buksan yung Colossus 2:16. Okay? Ito sabi sa Colossus 2:16. Ang tanong ko kasi kay Camacho, sabi ni Kristo sa mga Kristiyano, huwag na kayo magpasakop sa anumang alituntunin ng araw ng kapistahan ng mga buwan, kasiyahan at araw ng pangingiling ng Sabat. Tinanong si Camacho, sangayon ka ba sa panahon ng Kristiyano? Wala nang bisa ang Sabat. Sagot niya, yes, sangayon siya 100%. Pero ang topic namin... Ay, hindi ako naniniwala sa sabihin ni Camacho yan. May video ko, bro. Hindi ako naniniwala sa sabi ni Fernando Camacho yan. Kung sinabi niya yan, natalo siya. Talo siya. May video ko, bro. Send ko sa'yo. Sige, send mo sa akin na inamin ni Fernando Camacho yan. Pero sabi sa 2:16 kasi ganito. So, don't let anyone criticize you. Sinong kausap ni Apostol Pablo dito? Yung mga taga-Colosas. So, don't let anyone criticize you for what you eat or drink or for not celebrating Jewish holidays and feasts or new moon ceremonies or Sabbats. So, yung tinutukoy dito na na hindi sineselebrate ng mga taga-Colosas yung Jewish holidays na mga Sabbats. Yung panahon na ng Kristiyano, yun yung mga apostol. Ay, hindi. Ang tinutukoy dito is Jewish holidays
or for not celebrating, kung tatagalogin ito, huwag nyo nga hayaan na kayo'y diktahan nila kung ano ang inyong kakainin, o kung ano ang inyong iinumin, o sa hindi ninyo pag-celebrate ng mga araw ng mga Hudyo, gaya ng kanilang fiesta, ng kanilang new moon ceremonies, at ng kanilang mga Sabbats. Jewish holidays yan, no? Bro, yan yung mga araw ng kapistahan ng araw ng Israel. Yun na nga, Yung Sabbath. Jewish holidays. Pero yung Christian, may sariling Sabat ang Christian. At yun ang Kasi, Sunday. Bro, kung ang mga Krisyano nagsabat, may talatang mababasa din na si Kristo hindi nangiling ng Sabat. Ibig sabihin, Ay, iba rin yung sinasabi sa 1:5:18. Sa 1:5:18, sinira niya ang araw ng Sabat. Yun ay tumutukoy sa Sabat nga ng mga Hudyo. Kasi sa 1:9, papaskil nga ako dyan bro, 1:9:16. 1:9:16. Maganda yung, 1:9:16. Oh. Send ko sa yung video. Okay, sabi dito, some of them said, then this fellow Jesus is not from God because he is working on the Sabbath. Oh, ito tumutukoy sa Jewish Sabbath. Others said, but how could an ordinary sinner do such miracles? So there was a deep division of opinion among them. So it is referring to the Jewish Sabbath kasi ang sinira niya dito, yung Jewish Sabbath. Yung araw ng Sabat ng mga Hudyo. Yung Hudyo. Pero sa Christian, iba kasi. Ang Christian kasi, Sunday is the Christian Sabbath. Hindi bro, ang lilitaw kasi dyan, may Sabat kasi sa Old Testament at may Sabat sa New Testament. Yes, meron Sabbath sa New Testament at yun na nga ang Sunday. Ito bro, sa Hebreo 8:13, mababasa kasi doon, ang lumang kasunduan ay pinalitan na ng bagong kasunduan, yung bagong tipan. Di ba? Yung Old Testament, mababasa, sa Old Testament pa lang, sa Panaghoy 2:6, Oseas 2:11 na binasa mo, na winakasan na ng Diyos ang araw ng Sabat. Sa matinding galit, itinakwil nilang pare. Hindi, wala. Hindi ganoon sinabi, bro. Ate, basahin ng Oseas 2:11, ha? Minamali mo. Bro, minamali mo kasi. Dalawang talata pinanggit ko. Panaghoy 2:6, basahin sige. Atin mo nang basahin ang Panaghoy 2:6. Yan ang... Sige, ating simulan sa uno, ha? Para clear tayo, ha? Panaghoy 2:6. Directly mo na para maintindihan. Mas maganda talaga ating simulan sa uno para hindi tayo ma-out of context. Okay? Sa galit ng Panginoon, tinakpan niyang makapal na ulap ang Jerusalem. Ibinagsak niya ang karangalan ng Israel. Sa Israel pala ito, bro. Na parang itinapon mula sa langit o punta sa lupa at dahil sa kanyang galit, pinabayaan niya ang kanyang templo sa Jerusalem. Walang awa rin niyang sinira ang lahat ng tahanan sa Israel. Sa galit niyang giniba niya ang mga pader na nakapalibot sa Jerusalem. Ibinagsak niya at inilagay sa kahihiyan ang kaharian pati na ang mga pinuno nito. Sa tindi ng kanyang puot, inalis niya ang lahat ng kapangyarihan ng Israel. Hindi niya ito tinulungan ng salakay ng mga kaaway. Para siyang apoy na tumutupok sa mga lahi ng Israel at sa lahat ng bagay sa paligid nito. Iniumang niya ang kanyang pana sa mga mamamayan niyang naging parang mga kaaway niya. Pinatay ang lahat ng pinagmamalaki nitong mga mamamayan. Ibinuhos na parang apoy ang kanyang matinding galit sa mga mamamayan ng Jerusalem. Winasak ng Panginoon ng Israel na parang isang kaaway. Sinira niya ang lahat ng mga pader sa bayan at mga palasyo. Dinagdagan ang kanilang padagdalamhati at pag-iyak. Winasak niya ang templo na parang isang halamanan lang. Binura niya sa alaala ng mga taga-Jerusalem ang itinaktang mga pesta at araw ng pamamahinga. Sa kanyang matinding gal, itinakwil niya ang hari at pare. Tapos... Yan ang ibig kong sabihin sa'yo kanina. Ituloy mo sa Oseas 2:11. Wait lang. Itinakwil din ng Panginoon ng kanyang altar at templo. Ipinagiba sa kamay ng mga kaaway ang mga pader nito at nagsigawan ng mga ito sa templo ng Panginoon na parang nagdaraos ng piyesta. Wait lang ha, sige. Tapos sa Oseas 2:11 tayo. Para may topic naman tayo. Sige, Oseas 2:11 naman tayo. Nakasanan ng Diyos ang Hosea 2:11. Ito, winakasan ko na ang lahat ng espesyal na araw ng pagsamba na ginagawa niya taon-taon, buwan-buwan at linggo-linggo. Hello? Hello, bro. Ang context dito sa bro, ang context dito sa Hosea 2, may mga Israelita nagsisamba na kay Baal. Tumalikod kay Baal.
Kaya dahil Hindi, doon, sinira niya ang kanilang pamamahinga ng Sabat, yung mga tumalikod kay Baal, ang mga lang si lipat kay Baal. Yun hindi. ay, Ang stand kasi namin dyan, yung Oseas 2:11, yan yung nagpapatunay kahit sa Old Testament, winakasan na ng Diyos ang araw ng Sabat sa mga hindi. Israelita. Ay, Pero hindi. ginagawa ng Israelita, lumalabag dun sa utos ng Diyos na kaya hanggang ngayon, traditional pa rin nilang araw ng Sabat. Mali bro. Ate simulan sa dosa para maunawaan mo ha. Mga anak, sawayin ninyo ang inyong ina dahil iniwan na niya ako sa kanyang asawa. Iniwan na niya ako. Sabihin niyo na dapat tigilan na niya ang pangangalunya. Itong mga pinagsabihan ito yung mga nangangalunya. Kung hindi siya titigil ay huhubaran ko siya. At ang kahubaran niya ay gaya nung siya ay isinilang. Gagawin ko siyang parang disyerto o ilang at babayaang umamatay sa uhaw. At kayong mga anak niya ay hindi ko kaaawaan dahil mga anak kayo ng babae nangangalunya. Nakakahiya ang ginagawa ng inyong inang nagsilang sa inyo. Sinabi pa niya, hahabulin ko ang aking mga lalaki. Ibig sabihin to bro, Israel sumamba kay Baal bro. Ito ay nasa ano eh. Pagtalikod nga ng Israelian sa Diyos. Yun na nga, tumalikod sila. Hindi lahat. Yung mga tumalikod lang. Pero may tanong ako bro. May mababasa ka ba sa New Testament ang Israel na inalisan na ng kaharian? Sa New Testament inalisan ng kaharian, nasa Mateo 21:43 bro. Yun. Ibig sabihin ng Israel natalikod lalo. Ay hindi. Hindi natalikod. Hindi sila natalikod. Yun lang mga tumalikod ang natalikod. Yung mga hindi tumalikod, di naman sila nawala ng ano. Actually, hanggang ngayon, may ano pang ang Judaism diba, eh. sabi sa Mateo 21:43, sabi ni Kristo sa mga Hudyo sa Israelita, aalisin na sa inyo ang kaharian at ibibigay ito sa bansang mali. nakakapagbunga. Ang kahari ang tinutukoy, ang kahari ang tinutukoy doon bro, yung iglesia. Inalis ang iglesia sa Jerusalem. Hindi naman tinanggalan ng relihiyon ng Judaism eh. Ang iglesia ni Kristo, siyang Israel, dyan na itatawag. Ay mali. Walang mabasa sa Biblia na ang iglesia ni Kristo ang Israel. Wala yan sa Biblia. Kahit anong version pa basahin mo, wala sa Biblia yan na ang iglesia ni Kristo. Mo o diwa? Kahit sa diwa, wala yan bro. Kahit sa... napatunayan ako? Sige, patunayan mo. Sige, basahin mo. Anong talata? Patutunayan ko out of context ka. Patutunayan ko ng iglesia ni Kristo ay natatag sa Israel at ang Israel ay siyang iglesia ni Kristo kaya natalikod. Sige. Asan ang iglesia ni Kristo ay ang Israel? Ano ba, diwa o letra por letra? Yun na nga, kahit na diwa, basahin mo sa Zacarias, 13:5-7. Baka yun ang babasahin mo. Alam ko yung style nyo. Basahin mo Galatia 3:16. Ay, Galatia. Kala ko Zacarias. Sige. Pulutong yung sinasabi mo eh. Maganda rin pag-usapan natin yan. Ano yan. Sige, Galatia. Ano yan? Galatia. Kapitulo 3:16. Okay, wait lang. Ating i-double check din dito sa ating natin para makita natin yung context. Galatia 3. Balaod o pagtuo? Tungkol to sa kautusan ha? Okay. Balaod o mga saad. Okay. Galatia 3:16. Okay. Ano mo rito? Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang salinlahi, hindi niya sinabi sa mga apo mo na nangangahulugang marami, kundi sa apo mo na ang ibig sabihin ay iisa at ito ay walang iba kundi si Kristo. Ano yung sabi mo? Ano rito bro? Hindi pa unawa sa iyo diyan brother. Na. Ang lahi kasi ni Abraham, 'di ba, si Kristo. Sa Mateo 15:24 basahin mo ito. Wait lang. Anong unawa mo rito? Ay pinapaunawa ko sa iyo, sinugo si Kristo na binhi ni Abraham sa Israel. Kaya Mateo 15:24. Kasi 15:24, 'di ba diwa gusto mo diwa? Mateo, si Kristo ay sinugo sa Israel. Mateo 15:24. Hindi, yun ba ang context? Yun ba ang context dito sa Sa Galatia 3:16? Ang pinupunto ko diyan, yung salinlahi na nagmumula kay Abraham, si Kristo ay binhi. Ngayon, ang tinutukoy ko diyan sa Mateo 5:24,
si Kristo na binhi ni Abraham ay sa Israel lamang sinugo. Pagdating sa Mateo, basta may diwa ang Biblia. Gusto mo, di ba? Mateo 21:33, tuloy mo rin. Ating basahin sa 17 muna, bro, para di tayo mawala, bro. Kasi mahirap kasi ba out of context tayo eh. Alam ko naman na ngayon si puro out of context. Ito ang ibig kong sabihin, may kasundo ang ginawa ang Diyos kay Abraham at pinangako niya tutuparin ito. Ang pangakong ito ibinigay niya 430 taon bago dumating ang kautusan. Kaya ang pangakong yun ay hindi mapapawalang bisa o mapapawalang saysay ng kautusan. Sapagkat kung matatanggap natin ang pagpapala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, walang kabuluhan ng pangako ng Diyos kay Abraham. Kung ito totoo, ibinigay ng Diyos ang pagpapala bilang pagtupad sa pangako niya. So ito ay may kinalaman sa pangako at kautusan. So ano yung pangalawa? Mateo 15:24 naman. Okay. Sinabi ni Jesus sa babae, sinugo ako para lang sa mga Israelita na parang mga tupang naliligaw. Yun. Tapos? Di ba ang ibig sabihin sa Israel siya sinugo, di ba? Oh. Basahin mo yung Mateo 16:18 hanggang 19. Mateo sa Jerusalem sa Israel. Ayun, sinabi niya kay Pedro, tatayo niya ang kanyang iglesia at hindi ito malulupig ng kapangyarihan ng kamatayan. Ano hanggang saan? 19. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan sa kaharian ng Diyos. Ano man ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal din sa langit. At ano man ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot din sa langit. Tapos? Ituloy, ang tinutukoy kasi dyan ninyo, para maintindihan ninyo, si Kristo isinugo sa Israel. Tama? Tama, sinugo siya sa Israel. Tama. Sa Mateo 16:18 mababasa, si Kristo nagtayo ng iglesia sa Jerusalem, sa Israel. Sa Jerusalem ito. Tapos? Ngayon, yung sa Mateo 26:3 at 4, bakit natalikod lalo ang... Hindi. Teka. Kung saan ko tumatakbo eh. Diwa nga gusto mo, diba? Diwa. Dito, nagtatag si Kristo ng iglesia sa Jerusalem. Tama yon. Tapos? Ngayon, di ba si Kristo nagtatag sa Jerusalem? Ang hinahanap mo sa akin, diwa na natalikod ng iglesia at yun ang Israel. Hindi. Wala akong sinabi ng iglesia ay Israel. Mali. Ang sabi ko maliwanag. Ang sabi mo, ang iglesia ni Kristo ay ang Israel. Sabi ko, saan mo nabasa ng iglesia ni Kristo ay ang Israel? Kaya nga diwa, di ba? Sabi mo diwa. Ngayon binasahan ka ng diwa. Kaya natalikod ang lalo ang Israel sa Mateo 26:3 at 4. Mga Romano at mga Hudyo, kasabot ng mga Hudyo ang nagpapatay kay Kristo. Mateo 26. Diwa ka eh. Sige. Natalikod kasi Sige. ng kaharian. Mateo, ano yun? Mateo 26. 3 at 4. Diwa nga eh. 3 at 4? 26, 3 at 4. 3 at 4. Okay. Sige, may topic lang tayo para may topic tayo. Sabi sa ating simula sa uno, ganito. Pagkatapos ipangaral ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa mga tagasunod niya, alam niyo na 2 araw na lang at sasapit na ang pista ng paglampas ng anghel. At ako na anak ng tao ibibigay sa mga taong kumukoto sa akin upang ipako sa krus. Nang mga oras na yon, ang mga namamahalang pare, ito yung mga Pariseo at ng mga pinuno ng mga Hudyo ay nagpupulong-pulong sa palasyo ni Caiphas na punong pare. 4. Pinagplanuhan nila kung paano dadakpin si Jesus nang hindi nalalaman ng mga tao at pagkatapos ay ipapatay. Tapos? Ang pinupunto ko dyan, kaya lalong natalikod ang Israel sapagkat ang nagpapatay kay Kristo yung mga Hudyo. Ay, mali bro, huwag mong kalimutan bro na mga Hudyo ang mga apostol. Bro, kaya iba naman yun. Ang pinupunto ko dito. Hindi lahat ng Hudyo ang pumatay kay Kristo. Yung mga sumalungat kay Kristo na mga Hudyo, sila lang yung pumatay. Yung mga sumigaw ba? Ipako siya sa cross. Bro, yung sumigaw ba na ipako siya sa cross, sila lang. Hindi naman lahat ng Hudyo sumigaw nang ipako siya sa cross eh. Hindi nga eh. Hindi naman lahat. Ang pinupunto ko dito yung talata, Mateo 26:3-4. Sino yung mga Hudyo dyan na nagpapatay? Yun yung mga nagplano kay Kristo, mga punong pare. So sila lang. So hindi lahat ng Hudyo.
Hindi lahat ng Hudyo. Lahat ng Hudyo. Ang tinutukoy yung lalong natalikod ang Hudyo o Israel. Ay, hindi lahat. Hindi lahat. Kasi ano ba pagkaintindi mo pag inalisan ng kaharian ang Israel? Hindi. Ang kaharian tinutukoy doon ay ang iglesia. Ang iglesia tinutukoy doon. Matthew. Natalikod ng iglesia. Oh, Daniel. Hindi. Ang iglesia inalis sa Israel. Kaya natalikod maliwanag mo sinasabi doon sa Mateo 21. At yung basahin nga yung Mateo 21:43. Hindi, binabago mo yung context eh. Ito, basahin natin ha. Mateo 21:43. Ang sabi dito, ganito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yung iglesia, ang kaharian na inalis sa Israel. Inalis ang iglesia doon. Ibig sabihin, bro, may tanong ako. Hindi natalikod ang iglesia. Bro, tanong ko sa'yo. Ano? Sabi mo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Oh, inalis sa Israel ang iglesia kasi ang kaharian tinutukoy dito ay ang katuparan, ito yung katuparan ng Daniel 2:44 na kaharian. At ang ang kaharian ito, ang iglesia inalis sa Israel at inilipat sa isang bansang nagkakabunga. So hindi ang iglesia ang tumalikod. Kasi ang hinahanap ko kasi, letra por letra na iglesia. Hindi, mali yung ano mo bro. Kasi ang Matthew 21:43, inalis sa Israel ang iglesia. Walang sinasabing tumalikod ang iglesia. Hindi nga eh. Ay, bigla kang tumawa kanina na sinabi mo, tumalikod ng iglesia. Mali. Walang tumalikod ng iglesia dito. Inalis sa Israel ang iglesia. Inilipat sa ibang bansa. Saang bansa yon? Gawa 23:11 sa Roma. Saan? Sa Roma? Oh, 23:11. Ate, basahin ba? Gawa 23:11. Oh, ate na. Sige. Gawa 23:11. Ito sabi rito, kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob kung paanong nagpatotoo ka sa akin sa Jerusalem, kailangan magpatotoo ka rin sa akin sa Roma. Kaya pagdating sa Roma, ang sabi sa Roma 1:7, sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang papapalat kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos ang magitan ni Jesucristo dahil ang sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. So yung kahariang inilipat sa Roma, yun ang iglesia. Walang iglesyang tumalikod. Bro, Bandong, pwede magtanong? Sige, go. Yung gawa 23:11 na batayan mo. Yun ay batayan ko na mula Jerusalem, pinapunta sila sa Roma. Ayun, yun ang iglesia. Tanong, may nakalagay ba diyang Katolik sa gawa 23:11 na nilipat ni Kristo? Sa gawa 9:31, bro, Himenon, Iglesia Catoles, Tes Yodayas, kay Galalias, kay Samarias, Eken Eremen, Oy Kodomine. Okay, tanong ko sa gawa 9:31 na binatayan mo ba yan? Yung term na kataholos, buong universal. Kataholos. O di ba tanggap ng Iglesia ni Kristo na ang kataholos ay Catholic? Wala namang Catholic nakalagay ron eh. Hindi. Buong. Hindi. Doon yung hinangon term na Catholic kasi universal. Hindi ba tanggap ng Iglesia ni Kristo na ang Greek word na Catholic ay pwede rin kataholos, Katolike? Tanggap ba yun ng Iglesia ni Kristo? Na Catholic na yung Greek word ng Catholic ay pwede kataholos, pwede Katolike. Mali. Ay, binanggit niya ni Ramil Parba. Ano ka ba? Uy. Binanggit niya ni... Ay, hindi lang Katolikos. Ginamit niya ni Ramil Parba doon sa debate nila ni Wendell sa Tagbilaran kung saan binanggit niya Katolikos, Katolike, Kataholos. Binanggit niya doon. Ano ka ba? Pag sinabing kataholos, ang term kasi ng kataholos, church throughout all. Pag sinabing buong pangkalahatan, universal. Universal, di ba? O ano meaning ng Catholic? Makinig ka muna. Ano meaning ng Catholic, bros? Itinanggap mo, ang meaning ng kataholos, universal. Tayo, kasi pinapalitaw nyo yung Catholic universal. Di ba sinabi mo ngayon lang, ang meaning ng kataholos, universal?
Kataholos, pangkalatan, buong. Doon yung... Yan nga, universal nga. Buong, pagkalatan, di ba? Universal. Ano ang meaning ng Catholic? Katoliko. Ano ang meaning ng Catholic? Di ba, doon yung universal. Hindi. Ano ang meaning ng Catholic? Universal, sabi niya, di ba? O, di, yung kataholos universal. Bro, Jando. Oh. Gawa 9:31, ang binabanggit diyang buong iglesia sa Judea at Samaria. O, yun na nga. Buong iglesia. Ibig sabihin, kataholos. Paano pag may matalatang mabasa kahit sa Old Testament binanggit ang buong o term o pangkalatan, general term, universal? Ibig Kung nakalagay doon is kataholos, ay yung Catholic yun. Ha? Kataholos. Pag term na buong, magbabasa ka lang buong. Hindi, dapat kataholos. Sa Greek nga, ang term na kataholos sa Tagalog, buong. Sige na, bigyan mo ako ng ibang talata na nakalagay kataholos. Anong talata? Iba na... Di ba, Greek word? Sige, bigyan mo ako ng ibang talata na nakalagay rin na kataholos. Kaya bro, hindi naman ako sirado isip eh. Pag may nabasa ka, tatanggapin ko naman yun eh. Sige. Bago ko basahin yung isang talata na pambasagan na sa'yo. Yung gawa na... Hindi, basahin mo na lang bro. Yung sabi mong ibang talata na kataholos din. Bigyan mo ko ng ibang talata na kataholos din nakalagay. Meron ako. Sige, anong talata yun? Hindi ako close-minded. Huwag ka magalala. Naririnig ba ako, bro, dyan do? Kasi maganda pag-usapan niyan yung gawa 9:31 eh. Sige bro. Ang tinutukoy kasi dyan, buong iglesia ng Judea at Samaria. Yan yung nabutan ng pangangaral ng mga iglesia. Hindi. Basahin mo na lang bro, yung sinasabi mo na ibang talata na may nakalagay na kataholos. Ang babasahin ko dito yung term na buong sa Greek word kataholos. Sige. Ano yung bro? Wait lang, hanapin ko lang di sa libro. Sige bro, ano yung bro? Kasi hindi pwede gamitin yung term Catholic sa mga hindi naman tatag ni Kristo. Yun ang sinasabi sa Glorious Encyclopedia. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Kaya pag hindi yan founded by Christ, hindi yan pwede gamitin Catholic. Sige bro, yun ang sinasabi ng Glorious Encyclopedia eh. Catholic Church, from Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Kaya kapag yung ginagamit mong Catholic, hindi naman society founded by Christ, hindi yan Catholic. Sige. Sige lang, wait lang bro. Nagang-isipi ko po. Ayun, lumabas yung ano ko. Wait. Sige, go ahead. 5:50 na. Basta mga 6 na, pag tinawag na ako, stop na ako sa live ko ha. Sige. Ano bro? Wait lang bro, ikit lang kita. Kulang na to sa ano eh. Hello bro. Rinig ba ako? Sagit lang. Wait, naghang-isipi ko, naghang yung mukha mo sa akin sa screen, no? Oo, ganyan talaga yun. Minsan nga, pag ako pumapasok sa live, black yung screen nila sa akin eh. Yan, mo, di na makitangit lang Binabak ko eh. Anak ng tipaklong na ano. Nandito sa ano ko sagit lang. Naka-organize kasi yan, nilalatag ko kasi panlabang ko sa punto por punto yan sa inyo eh. Wala problema sa akin yan. Gusto ko nga yung may lumalaban talaga eh. Sagit lang bro, wait lang Sige. Baka kasi kapag tinanong ko sa ito, papaghandaan mo, yun kasi yun yung panlabang ko mahirap na. Ay naku bro, maganda talaga yung mapaghandaan bro. Talagang maganda yung napaghandaan, at least honest talakayan. Ako nga sa totoo lang, pinahahanda ko yung yung mga katalakayan ko eh. Mag-ready ka bro ha, pinahahanda ko talaga para at least hindi ko siya na hindi ka pala naghanda. Para hindi sayang yung mo. Yun nga, wag mo akong gugulatin. Ipaano mo sa akin para ating talakayan, ating studyan. Yan ang gusto ko, Bible study style. Ang taktika ko kasi bro, kasi may laban tayong debate. Ay, iba naman yun. True church naman yung topic natin. Sa'yo naman yun, hindi naman sa akin yun eh. Topic Monday night eh. Sa, di ba, unang iglesia, kasi ito yung tatanong ko, kasi alam ko ilalatag mo to eh. Ano yun? Ilalatag ko pala yan.
Ibig sabihin, naka-ready na. Sige, ilalatag ko pala yan. Hindi maganda yan. Kasi ang iniisip ko kasi, kung ilalatag ko sa ito ngayon, magkaka-idea ka, mapagandaan mo to eh. Ako, gustong-gusto ko yung ganyan bro. Mapaghandaan nila bro. Kasi sinasabi ko talaga yan eh. Kasi gusto ko ang mangyari kasi dito. Sa oras ng debate, mangangapa ka kung paano mo to sasagutin. Kasi mayroon counter-cog. Maganda yan. Parang nasa-challenge ako sa ganyan. O sige, walang problema yun. May 8 minutes pa naman. Ayaw maghang. Reboot ko muna saglit. Punyeta yan. Naghang isip ko, nabubisit ako. Alam ba yan? Naghang isip ko bro. Timo, sorry. Screenshot ko sa'yo. Reboot ko muna bro. Sige. Malapit na 6 Pro. Lipat ko na lang ng ibang tanong. Ganda to kita. Malapit lang. Nandito sa file manager ko na-organize na siya eh. Kasi lipat na lang din ng ibang tanong. Malapit na alas 6. Sayang naman pag nag-reboot ka pa. Kaya nga eh. Kasi tinan mo, screen mo, mukha mo lang meron kang diyan, tablet or laptop para extra kung sakali may talakayan ka is laptop ka or naka-tablet ka? Meron bro, may tablet kaso ginamit ng anak ko. Isa rin 'yun. Alam mo naman yung pagbata bro, kailangan dyan. Oo, talaga. Actually, yung mga anak ko ito, tigi isang cellphone eh. Kasi ang nangyari kasi bro, itong cellphone ginagamit ko. Dalawa kasi cellphone ko. Ngayon yung isang cellphone ko, binasag ng anak ko. Ngayon itong pangalawa kong cellphone ginagamit, bago ko siya binila ng tablet, pag nanonood ng YouTube, pag na-loading, binabasag, binabato niya, kaya ito, naghahang. Hindi naman maganda yon. Naghahang siya, alam mo naman bata eh. Kaya binilang ko siya ng tablet. Kaya ito ginagamit ko ngayon kasi expenses kasi masyado yung eh. Ay bro, sa ano lang natin yung pag-usapan sa Monday night ha? Reboot ko muna to. Nabubuisit talaga ako dito sa cellphone na to. Sige bro. Reboot mo na lang bro. Tita, malapit naman ng alas 6 eh. Mag-i-end na rin ako rito. Kailan ka ulit mag-live? Bukas? Actually, ang live namin sa Puto por Punto is every night yan. Monday to Sunday. Ang amin lang live na open for talakayan yung Saturday at saka yung Monday. Kasi sa ibang araw kasi may limit lang, 3 tanong lang, lipat na naman ng ibang questionnaire. Kaya kung papasok ka sa ibang araw, mabibitin ka, 3 tanong lang ibibigay sa iyo eh. Kaya ang suggest ko sa Monday na lang para kahit na ubusin pa yung buong oras, pabibigyan ka total 6 to 11 PM na tayo next Monday. Ano? 6 to 11? 6 to 11 tayo next Monday. Kahit mga 7:30 o 7, pwede na ako doon. Kasi 6 PM uwi ko. Makapag-ready pa ako ng konti. Wala problema yun. Kasi may mauuna pa naman sa atin. Hindi naman ako haharap sa alas 6 eh. Kasi meron kaming rosary dito. Tapos maghahapunan pa. So papasok ako mga 8. Ibig sabihin sa kalagitnaan ng 6 to 8, iba yung mag-handle. Either si John Ray o si Aljan o sino yung mag-handle. Sa 6 to 8. Sa 8 lang ako papasok. Sige bro. Sa ano na lang. Abangan ninyo, no? Marami bang nanonood sa'yo ngayon? Kasi i-upload ko to sa sa YouTube channel kaya maraming nagla-live ako sa Facebook pero nire-record ko siya at nire-re-upload sa YouTube channel kaya maraming makakapanood nito. Sige bro. O nga pala. Promote mo yung laban namin ni John Ray ngayong Saturday night 8 PM. May thumbnail ba? May thumbnail na ba kami nun? Wala pa. Actually, hinihingan ka ng picture ni John Ray. Wala kami picture mo eh. Yun lang isang picture mo na nasa DevCon. Gusto ko yung ibang picture na talaga. Hindi, wag yun. Balik ulit na lang. Bigyan mo ko ng bagong picture yung talagang latest picture mo talaga. Kahit na naka-face mask ka pa, basta malinaw yung mukha mo. Bro, pwede. Na heart trab ba? Pwede heart trab. Anong heart trab? Pangguwapo ba? Panggwapings? Ay, bahala. Basta hindi lang inedit. Mukha mo kahit yung mukha mo ngayon, picture mo, naka-face mask ka, okay lang yun. Inuulawan naman namin yung sitwasyon ng aming mga katunggal eh. Gapo eh. Hindi yung hindi yung inedit sa sa Photolab. Wala.
Tingnan mo yung laban namin ni Camacho, ni Fernando Camacho. Search mo lang. Yun na nga. Tungkol sa Sabat. Yung picture namin ganun eh. Mga kalaban ko sa mga pastor, iba't ibang reliyon. Ganun din isang picture. No face mask, minsan naka face mask. Depende kay Kerasha kung ano yung natipuan niya dun sa picture na itatamnil. Bro, sige na bro. Gandang gabi na, hapon na sa'yo. Sige bro. Alas May gagawin din ako sa'yo. Salamat 5:57 na. Ako sa live. Okay, thank you. Sige. Yun. So, yun lang ang ating tampo ngayon kasi hanggang alas 6 lang ako dahil meron kaming rosary every 6 p.m. So, hindi ako available at hapunan pa. So, muli akong babalik sa alas 8. So, ano ba topic ngayong gabi sa punto por punto? Wait lang ha, anong topic ngayong gabi? Yes, unfollow. Ulitin ko ha, yung mga follower namin sa aming mga page, Jando Alabado, punto por punto Bisdak, punto por punto Faith and Morals, Office of Tagbilaran Office of Healing and Exorcism, report yung kanilang malaswang nilang pinopost sa story. Report po yon, and then unfollow and then block. Para pag kayo nag-unfollow, pababa yung kanyang mga follower, mawawalan ng ganang gumamit yon. Ganun ang gawin natin doon. Kasi pag hindi nyo siya ina-unfollow, patuloy lang yan kasi mataas yung mga followers ko. Tingnan mo, sa straight to the point ko, konti lang yung kasi di talaga ako dito nagla-live dati. Doon naman sa Jando Alabado, kaya ninanakaw nila yung mula patataas sa mga followers. Kaya ngayong na ako'y nandito, ito naman yung ating pataasin. And then, yung page ko doon, i-report yung mga story na pinopost na ang si sexy na babae, tapos i-unfollow nyo, tapos i-block nyo. Para yung mga followers niya bumaba. Para pag bumaba, mawawalan ng gana yung nagnakaw nung nagamitin pa yung page na yon. Or tumigil siya. Babae natin yung niya, yung kanyang mga followers doon. Okay? So, alas 5:59 na. So, hanggang dito na lang ako. Basa lang ako saglit ng mga comments natin dito. Sabi ni Narciso Echon Castorico, sumangil ra na. Sabi niya ni Tehol Anibar, ilabas sa iyo libro. Sabi ni Rico Aguilar Vitales, nagmura na. May mga pagkakataon talaga na ganyan. Minsan, mabibigla ka, napamura ka. Yung iba naman is nakasanayan na. Yun ang hindi maganda. Pero yung nabigla ka lang, para bang para bang yung lola ko, nang pinaputok ko yung balong, biglang sumigaw ng sa kabayo. Tatawa yung yung lola ko naman, napatawa yung lola ko kasi hindi niya talaga yung binabanggit. Doon lang, nabigla lang yung lola ko. Mag-aalibay na yan bro JD, sabi ni Kaiser Yogop. Nyo po yung aking page ngayon, straight to the point. Bakit bro, nahack bro? Duda ko kasi, Brother Solis, na isa sa mga admin ko sa sa mga pages ko. Marami kasing admin ng mga pages ko. Malamang isa sa kanila may na-click na link. It's either Lazada link or Shopee link or Temu link o anong mga link yan. Na-click nila kaya yun ang reason na napasok yung page. At dahil sa may cross-posting yun, alam na mga hacker kung paano pasukin yung cross-posting. Kaya pati yung iba na hindi naman sana na mapasok nila dahil sa cross-posting, napapasok nila. Hindi pala katotohanan ang gusto ng ayin si Bro Jando. Ang gusto lang pala niya magkamali ka sa pagsagot. Kaya ayaw niya na mapaghandaan mo. Sabi ni John De Castardo. Sa akin naman is, ano naman sa akin yun? Isa naman challenge sa akin yung talagang bibiglain ako, Isang challenge sa akin yung nabibiglain ako.
Pero yung ginawa niya kanina na pagkuha-kuha ng mga talata tapos ini-explain sa ibang paraan na booking siya doon sa Oseas 2:11. Wala sinasabi sa Oseas 2:11 na lahat ng Israel tinanggalan ng Sabat. Wala. Ang nakalagay doon is yung mga nagsisamba kay Baal. Yung mga nagsisamba lang kay Baal ang pinatigilan ng Sabat. Sa madaling salita, wala nang silbi kahit nang magsabat pa kayo dahil nagsimba na kayo kay Baal. Yan ang ibig sabihin nun. Hindi ko na ginagrant yung Sabbath worshiping ninyo kasi doon kayo na sumasamba kay Baal. Yun ang ibig sabihin nun. It doesn't mean na ang buong Israelita tinanggalan ng Sabat. Mali yun. Dahil hanggang ngayon, ng mga Israelita sa Israel, nagsasabat pa rin ng Sabado. Ayan o. So, sabi naman ni Kathy Krista, pare ang tinutukoy dyan dahil sacrament yan ng anointing of the sick. Ang ibig sabihin ni Kristo dyan. So, elder ay pare. Yes, pare ang elder dyan. Pero sabi kasi nitong si Daniel, hindi daw yan pare. So, kaso nga lang, hindi siya hindi siya pumasok ngayon. Iba yung nating na-entertain. Hindi siya pumasok. Sayang lang yung pagkakataon, Patutunayan daw niya na yun ay hindi pare. Ano kaya ibig sabihin, Sabi naman dito ni Ronnie Kapinlak, tumahimik ka na, nakakapikon ka na. Ang totoo ay ayaw nilang tanggapin na sila ay sulpot lang. Ibig sabihin ng Pedro sa salitang Grego, bato. Wala ka talagang alarm. Nakakastuwa ka. Universal Catholic. Tingnan nyo yung niya. Yung Kataholos, universal. Sinabi niya, church throughout all yun eh. Church throughout all. Kataholos, church throughout all yun. Church throughout all. Sabi naman ng Grolier Encyclopedia, Catholic Church, term generally applied to the Divine Society. Term generally applied. Term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ. Term generally applied. Ibig sabihin, yung term Catholic, hindi pwede yun i-apply sa mga hindi tatag ni Kristo na iglesia. Hindi siya pwedeng gamitin, yung demonyo, nililimot ng demonyo ang buong mundo. Universe din ang demonyo. Ibig sabihin, Catholic ang demonyo. Mali yun. Kasi ang demonyo, hindi naman siya Divine Society founded by Christ. Okay. So, 6:00 na po ng gabi. So, time to say goodbye na po ako sa inyo dahil may magro-rosary pa po kami. Hanggang dito na lamang po. Paalam na po ako sa inyo.